sige, go. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa Panginoon. Mag-update po tayo sa Panginoon. Habang maawat po tayo, magtanong unawa po sa Panginoon. Walang papuri. At mag-ibig po. Taas po natin lahat ng
sige tayo ay mag-start. Tayo muna ay manalangin para sa ating pag-umpisa ng gawain. Lahat maging dyan nasa bahay, takpan nyo ang mata ng inyong mga anak, bulungan nyo ng mag-usal ng panalangin, at lahat ay yumuko, umikit, wala mo nang gagawa ng kung ano man. Diyos na dakila at Ama namin makapangyarihan, salamat sa umagang ito, O Lord. Ang papuri at pagsamba ay amin pong iniaalay sa iyo. Nabagamat kami, Panginoon, ay punong-puno ng pagkukulang, patuloy na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, kalakasan, pagpapala, maging sa spiritual at sa material, O Lord. Sa umagang ito, nawa, mahandugan ka namin, Panginoon, ng aming buhay, ng aming pagsamba. Maging ang mga kapatid na sumusubaybay, lahat ng manunood, nakakakita ng mensaheng ito, Panginoon. Maging ang mga nasa ibang gawain sa kasalukuyan, O Lord, ikaw ang Diyos na sa kanila at sa aming lahat ay magpala. Tulungan mo kaming makaahon sa kalalagayan namin, Panginoon, na sa mundong ito ay napaka-lukewarm. Napakarami namin pagkukulang, napakarami namin, Panginoon, dapat ihabol gawin, Panginoon. Mula sa aming sarili, sa mag-asawa, sa pamilya, at maging sa mga kapatiran, O Lord, ng buhay, Panginoon, lalo na ngayong panahon ng Disyembre, na siyang naging tradisyon ng mundong ito, Panginoon, ay dala-dala, Panginoon, ng bawat isa. Nawa, buksan mo kaming lahat, bagamat ito, Panginoon, ay patuloy na pamapailan lang, pinangangaral na, O Lord. Ngunit, ang nakakapit, Panginoon, na tradisyon ay siyang aming nagagawa ng karamihan, O Lord. Tulungan mo kami sa umagang ito at nawa, ikaw ang Diyos na siyang sa amin ay magpala. Ang Diyos na sumubaybay sa lahat ng nangyari rito, maging sa kanilang tahanan, sila man ay nasa trabaho, sila man, O Lord, ay nasa kasalukuyang ibang lugar, ibang bansa. Ikaw ang Diyos na aking tinatawagan, o aming Ama, na ang kahabagan mo, Panginoon, ay kailangan namin sa tuwina. Help us, O Lord. We pray this, O God, sa pangalan ni Jesus na bugtong mong anak. Amen. Ganun, ito na muna. Mag-share ka muna kahit anong kagabi. O focus yung mga bata, ha? Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa Diyos na buhay. I-share ko lang regarding sa Pasko or sa Passover. Naging question and answer din kagabi. Tapos isasabay ko na din yung naging sagot ni Bar Francis last year din. So, yung binanggit nga regarding sa Pasko, saan daw galing yung word na Pasko, di ba? Sinabi nga gano'n doon. Yung Pasko kasi, ang totoong term niya, di ba? Ang mga naging sagot kahapon, Passover, tapos maliban doon, yung Paskwa, Pesak, gano'n. Yun nga yung mga, pero ang sabi nga gano'n doon, meron kasi Pasko ng pagkabuhay. Yun yung, yung namatay si Jesus, di ba yung, namatay si Jesus Christ ng April, may Pasko ng pagkabuhay. Ibig sabihin daw kasi ng Pasko ng pagkabuhay, Eve, or nakalampas ka na. Nakalampas ka na dun sa sabi gano'n, nakalampas ka na dun sa gabi, sabi gano'n. Ano daw yung connection nga ng Passover? Yung Vespers kasi, parang katulad daw yun dun sa, sa Passover nga, na Passover, lumampas ka sa death to life, sabi gano'n. Yun daw yung pinakamalalim na meaning nun. Kaya nga sabi ganun, di ba? Yung salitang Passover, tinuro na nga daw yun dati pa, na Pesak, Passover, or Paskwa, Pasko, iisa lang daw yung ibig sabihin niya. Yung Tagalog lang daw, medyo nakurap. Kasi nga, ginawa nila, pag Christmas, nilalagay nila as Pasko. Pero hindi naman talaga Tagalog ng Christmas ay Pasko. Di ba? Iba yung talagang totoong Tagalog ng Christmas. Tapos, ipinasok daw nila yung Christmas na yun sa December 25. Nasabing ganyan, hindi naman daw talaga masama na ilagay mo daw si Jesus Christ doon sa December 25. Kaso nga, di ba nga, sabi ganun, dahil nga yun daw ay gawain nga or pagan tradition or pagan na parang kaganapan sa time nga ng Old Testament, kahit naman sa New Testament, di ba, after ng New Testament, pag-ano naman talaga yung gumaganap nun, na yun nga kay Tammuz daw, di ba? Kailangan imensahe mo pa rin sa tao. Kunyari sa every December 25, kailangan ipakita mo sa tao na yung pag
pag ganap nga ng December 25 or pag-event nila ng December 25 na hindi talaga si Kristo yung inire-raise nila or isin-celebrate nila. Ganyan. Tapos yung naging question ko kagabi regarding naman yun sa should we celebrate the birth of Christ? Kung hindi December 25, kailan natin dapat ganapin yung birth of Jesus Christ? Sabi ng ganun doon, kailangan pala alam mo kung ano yung 7 P's of the Lord. Kasi yung 7 P's of the Lord, nandun yung birth of Christ, nandun yung totoong kaarawan niya, at nandun din yung kamatayan niya. Magkasama yun. Kasi kailangan mo parang mas i-celebrate mo yung kamatayan niya. Kasi sa kamatayan niya, di ba, ipinanganak siya para mamatay lang eh. Pero yung kamatayan niya, namatay siya para muling mabuhay. So, yun yung mas pinaka-binibigyan ng importansya. Pero pagka nakita mo pala yung time frame ng 7 P's, may makikita ka doon na nandun pala yung birth ni Jesus Christ. Kasi saan ganyan, di ba, yung Feast of the Passover, Liben, lahat yun nandun. So, ano pala ang pangalan nito? Doon pa lang, sineselebrate mo na daw yung birth ni Jesus Christ sa pamamagitan pa ng na yon, nung pista na yun. Kasi yun parang may type and shadow sa kaarawan niya ng Panginoong Jesucristo. Yun lang. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Lahat pumalakpak, kahit nandiyan sa bahay. Sige, ganito, babasahin muna natin bago ako maglatag ng mga bagay na mga dapat na umpisahan. Basahin muna natin. Ang topic natin ay Pasko, Paskwa. December 25 ba? O, yan. Isang malaking katanungan na matagal ng tanong, matagal ng sinagot, pero hindi natin pa masyado nabibigyan ng tunay na emphasis at pagsunod. So, basahin muna natin. Medyo mahaba itong kabila. Ito. Buksan muna natin ang John 6:4. John 6:4 to 6. John 6. Sa mga nasa bahay, buksan nyo rin ang inyong Bible. Buksan nyo rin ang inyong Bible. Sa English natin maganda. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, and said unto Philip, When shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself know what he would do. Okay. Buksan natin ang Lucas 2. Medyo mahaba. Tuloy lang tayo. So, ang pinapakita ko rito, ano yung makakagisnan natin? Yung biblical. At paano ito in-apply ng napakarami. So, sa 6, so it was that while they were there, the days were accomplished, that she should be delivered. Lahat tayo magbasa, lahat magbasa. And she brought forth her firstborn son, and wrapped with him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was an angel multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and the earth peace, goodwill towards men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. Sa 16, and they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered all those things which were told by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all things, and that they had heard and seen as it was told unto them.
So, yan yung dalawang pagkaliwat sa Bible na unawa yung isa ng tradition, at ito yung tinatawag na sa Bible. Ito yung tradition. Ito yung tradition. 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 Ito yung biblical. Pareho na ganap to. Biblical din ito, pero hindi ito yung diniretso ko na. So, bago tayo magpatuloy, yung bata, tuloy-tuloy niyo yung tanong ulong, ha? Kahit dyan sa bahay, yung inyong mga anak. Pero bago ako magpatuloy, gusto kong batiin ang mga kapatiran dyan sa Madangay. Binay, Barangay, Sitio Madangay, Barangay Binay, San Narciso, Quezon. Kala Brother Narding, Pastor Narding, nalimutan ko tuloy apelido ni Brother Narding, Vargas. Sila Sister Leia, Brother Philip, ang pamilya niya, ang mga kapatiran na nandyan. Ituloy nyo lang yung pagre-report tungkol dun sa mga booklet at aking inihahabilin sa inyo na mag-download kayo ng mga audio, video at dun kayo kumuha ng report. I-download nyo, then i-share nyo dun sa inyong mga kapatiran para mayroon silang sinasaliksik, pinakikinggan at susubaybayan nila every time. Ito para sa lahat, hindi lang ito sa Vargas family o doon sa church na Jesus Christ Rock of Revelation sa Madangay. Ito ay para sa mga taga San Pablo, sa mga taga Mangherot, San Narciso, sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga taong nandito. Mag-download kayo ng audio, video, mga tracks para nakatabi sa inyong cellphone. Kung wala man kayong internet, pwede nyong i-share it yan sa inyong pamilya, sa kapatiran, para mayroon silang pinagdiriwang, mayroon silang kinakatay na kordero. Kasi kung wala ka ng signal, at least nakatabi sa cellphone mo at i-share mo na lamang. Yan yung part ng communion. Yan din yung part. Okay, gusto ko na itong bigyan ng emphasis. Uunahin ko na. Sa tradition, nagbibigayan ng regalo. Masama ba tumanggap ng regalo? Hindi. Pero wag kang magbigay ng regalo na kagaya ng ginagawa ng heathens. Mamaya maaaring masagi ko pa yan. Ibigay mo sa pamamagitan nitong i-download mong mga tracks at audio video. Yun ang i-share mo sa kanila, yan yung tamang pagbibigay ng regalo. Hindi lang araw ng December 25, kundi throughout the years. Diyan palang magaganap, yung araw-araw ay nagiging Paskong Lagi. So, mamaya natin i-define yung Paskong Lagi. Okay? Pero diretsuhin ko na, once na nag-share ka niyan, araw-araw naging Pasko kasi kinakatay mo si kordero. Kinakatay mo yung kordero bawat oras na nag-share ka nun. O simple lang, kahit hindi ka pa nagbibigkas. O ito, mayroon akong ano. So sa mga kapatid na riyan, bahagi ito ng tinatawag na ministry. Hindi lang kay tagapakinig, kundi tagapagpahayag kayo at tagapagpakalat kayo. Yan yung part ng communion. Communion 2008, yung di ba yung hati-hati. At pangalawa, yung mga sa ano pala to, sa lahat, sa mga nakikinig, 2008 yun. cell grouping, cell grouping. So, ngayon, bago tayo magtuloy, meron tayong Sunday audio and time series. Ito yung every Sunday 6:30 a.m. to 8:30 a.m. Ito yung broadcast tuwing linggo. Pwede kayo sumama riyan sa, kung gusto nyo makatanong, i-share nyo to at pwede kayong pumasok doon sa Telegram nito. Magtanong lang kayo kung hindi nyo pa alam. Para maka-join kayo, pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-share. Makibahagi. At mayroon namang Sabado tanungan. Sabado tanungan, every Saturday ito. Sa Telegram din ito.
every 6 p.m. to 8 p.m. Hanapin lang yung Progressive Ministry sa Ang Telegram. tawag dito sa Telegram. Hindi kailangan may link. At may hukom Hindi lang sila ng link. class. Pagka gusto nyo, magkano kayo ng link, bibigay sa inyo ang hukom class every 6 to 8 p.m. din yan. Sa Monday until Friday. So, sali kayo rito. Dito, sumali kayo. Wala kayong ginagawa, o kaya pwede nyo rin siyang pakinggan yung i-ano nyo lang, buksan nyo lang yung link. Kung tapos na. Halimbawa, busy kayo. So, yan yung aking maikukuhan. At hiling ko sa lahat, yung booklet, i-share nyo yung booklet nandyan. Doon sa timeline ko, tingnan nyo lang, nandun yung aking pinost. Kopyahin nyo, ipadala nyo sa inyong mga kaibigan, sa mga kakilala, kamag-anak. Pwedeng magamit nila yan para mabuksan sila at maunawaan nila kung ano yung mensahe ngayong huling panahon. At marami. So, ito yung Kogi and Time Series, 6:30 to 8:30. Nag-start kami ng 5:30 hanggang 6:30 o 7. Bali yung 7, mayroong meeting yan sa opisina Liti. Kung gusto niyo makatulong, maging kabahagi, paano makakabahagi sa pagtulong para lumawak itong ministry. Maikalat natin. Hindi kailangan dito ang physical na pumunta kayo, kundi umattend lang kayo ng meeting para maintindihan ninyo yung paano ang gagawin. Join lang kayo sa meeting ting hapon. Habang may ginagawa, nakikinig, ganun pala yun. Maraming bagay at simpleng bagay na pwede nyong gawin gamit ang inyong cellphone para making kabahagi kayo sa pag-propagate nitong end of the end time message. Okay, sige, dito tayo. Ito ay matagal ko nang tinatalakay. Uulitin ko sapagkat marami pa ang hindi nakakaunawa at nagse-share nito. Higit sa lahat, marami pa ang hindi nagaganap. So, gagawin nating informal ang ating Bible study ngayon. Pwede kayong mga nasa bahay, ito ang aking bahagi, yung mga nakikinig. Kaya late mo na itong narinig, hindi ka napasabay sa live ngayon, pwede kang mag-comment ano yung naunawaan mo na hindi December 25 ang Pasko. Kung anong ebidensya ang alam mo, narinig mo sa audio, narinig mo sa ibang grupo, sa ibang end time, just comment it at ating pag-usapan. I believe, marami na kayo naintindihan, kahit sa TV, may mga, si Ernie Baron, ayan, hindi yan spiritual na si Kim Atienza, si Eddie Soriano nagbabahagi, mayroon siyang natuturo, pero hindi pa solid, hindi pa kompleto yung kanya naintindihan. At dito sa ating pagtatalakay dito, maging sa end time, bibigyan ko ng isang paksa. Ito muna, kay Brother William Marion Branham, ang sabi niya, ang birthday daw ni Jesus Christ ay between March, April. Okay. So yan, nakatanim sa isip ng mga end time yan. So, hindi sila naniniwala na December 25 ang birthday. End time. Pero, sang-ayon sila na si Kristo ay binautismuhan ng 30 years old, ang bautismo niya, at nangaral siya ng 3.5 years. So, siya ay namatay ng 33.5 years. Kung siya ay ipinanganak ng March-April, lalabas, mawawala yung 6 months. Nasusundan niyo ako? Si Wendell, good morning daw. Oh, good morning, Brother Wendell. So, dito, total nandyan ka, narinig mo, si Brother Eli, paliwanag niya noong pa, taglamig.
May dalawang tinatawag na Bethlehem, Judea. Matagal ko na narinig yan, mga 2007 pa. Pinapaliwag, hindi siya sang-ayon. Pero itong dinidetalye ko ngayon, mas maliwanag to sa abot ng paliwanag niya noon. Okay? So, kung 33 and a half, kay Brother Branham muna tayo ha, ito ay para sa nakakaintindi ng end time. So, hindi sila naniniwala na December 25. Pero, since 33 and a half, kung March, April, at March, yung date niya, nasusundan niyo ako, ay March, April lang din, April, dapat 33 o kaya 34 years. Wala yung half. Pero theologically and historically, 6 months ang tanda sa kanya ni John the Baptist. At siya ay pinanganak, di ba? Kung itong kamatayan niya, kasi ito ang nakasulat sa Bible. At ito yung tinatawag natin na Passover. Okay? Feast of Passover. Siya yung katuparan ng kordero na kakatayin. Kaya nung oras na sinasabing, nasaan ng kordero? Darating na ko ang araw ng Pasko at sila'y nagtatanong, saan natin gaganapin? At sila'y wala namang binanggit. Dahil sila by tradition, taon-taon sila ay nagkakatay, naghahanda ng kordero. Pero on that very day, bago dumating ang gabi, hindi na nila napag-usapan yung kordero sapagkat yun na ang kaganapan na yung kordero ng Diyos, na ito na ang actuality. Yung kaganapan ay nasa harapan na nila at yun na yung kakatayin. So nakita nyo, yan yung Passover. Mamaya, ano pa? So, yan yung Paskwa. So, siya, naniniwala naman ang lahat na ang kamatayan ni Jesus Christ at ito ang nakasulat ay yung March, April. Nisan Abib. First month of the year. At maging sa Leviticus 23 na ibinigay na utos ng Amang si Yahweh na gaganapin yan ng Israel at ng buong generations. So, ayan, March. So, pag March, April, para sa end time to ay lalabas, kulang. So, hindi na ito iniintindi ng end time. Nasabihin lang nila, kung hindi mo naintindihan, basta't ako naniniwala ako sa sinabi ng prophet. Na ang birthday ni Jesus Christ ay March, April. Prophet yan, huwag mo nang kukontrahin. Pero ang kamatayan niya, March, April. Pero ang kanyang edad, aminado ang lahat yan at kayang patunayan na ito ay talagang 33 and a half ang kanya naging buhay. Binautismuhan siya ng 30 anyos, o sa type and shadow yan, sa pagpapalaki ng anak, from teknion to teknon to huyos, ay 30 talaga ang kanilang pagbibigay ng pagiging anak, pagtanggap as bilang son. At yung panahon, this is my beloved son, sinabi kay Kristo. Nung siya'y binautismuhan ni John the Baptist sa River Jordan. So, eto, ano'y nakatago dito? So, I hope kung marinig ito nila, ang birthday ni Jesus Christ, tinalakay ko ito na nakaraan, may dalawa. Ito yung spring, ito yung tinatawag na fall. Ito yung September, October to December, January, February, March, April, February, to December, February. Dito sa spring, Nisan, o March, April. Ito yung spring. Tagsibol. Itong September ay taglagas. Inalakay natin ang nakaraan yan. Ito ang birthday ni Jesus Christ. Physically. So, December 25 ba? Mamaya sasagiin natin ito. So, ang tunay niyang birthday, pag binilang mo to 33 and a half sa kamatayan niya, babagsak. Kayo kung nandiyan kayo sa bahay, para ito'y mapatunayan nyo sa puso nyo, Para ma-establish to,
Maglagay kayo ng 3.5 years, tingnan nyo ang kamatayan niya, iposte ninyo. Pag iniatras mo, ang magiging birthday ni Jesus Christ ay ang September. Binanggit natin ito na nakaraan, tinuro, ipinanganak lang siya para, ano yung fall? Para mamatay at mahulog. Pero hindi pa yan ang tunay na kapanganakan ni Kristo. So, binabanggit ni Brother Branham na March, April. Ang paninindigan ng mga end time, siya ngayon ay pinanganak ng March, April. Physically, hindi nila alam. Pero ang tunay na kanyang kapanganakan ay from death to life o yung kanyang resurrection. Sapagkat dito, spring, nahulog yung binhi dito. Nahulog yung dahon. Nahulog. Dito siya talaga naganap. Siya ipinanganak lamang para mamatay. Nahulog siya sa panahon ng Passover at siya ay nabuhay on the third day. At yun ang tunay niya. Siya ay basahin nyo nga ito, Colossus 1:15, talon ng 18. Sige, buksan nyo, buksan. Sino makakabasa? Kayo mga nasa bahay, buksan. Yung bata, pagbukasin mo, yung Bible, buksan. Oh, Who is buksan. the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Teka. Firstborn. Of everything. Bakit tinawag niya every creature? Oh, firstborn. Ay, una sa kanya si Adan. Ano kaya ang pagka-firstborn niya? Alam naman natin na second BC lamang siya pinanganak ni Maria. Bakit tinawag siya na firstborn? Eh, mas matanda pa siya kay Abraham. Ba? O ay matanda si Abraham sa kanya, kulang siya ni David. At si Adan ang unang-unang ipinanganak. Kaya nga mayroong nagtuturo na pinanganak na sa langit si Kristo. Kasama diyan si Brother Eli Soriano. At yung mga Jehovah's Witness, pinanganak na. Nagagamit itong talatang ito na firstborn kasi pinanganak na raw sa langit. Pero ang tunay, kasi ito ang ebidensya na hindi nakikita nila. Basahin mo ang 18. 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that is, Ayun. all things he might have the Preeminence. Ano raw? Firstborn from the dead. Siya kasi, marami naman namatay, na muling nabuhay, pero namatay ulit. Ang kaibahan ni Kristo, namatay siya, pero hindi na siya ulit namatay mag-ulit. Pag-akyat niya ng langit, siya yung firstborn among all creature, among the dead. Yan ang kaibahan. So kaya tama, hindi ko alam kung abot ito ni Brother Branham, pero inireveal sa atin ngayon, sa pamamagitan ng kapatid, na yung palang birthday na totoo ni Kristo, walang iba kundi among the dead. Sabihin natin, among the dead. Among the dead. Nakikita nyo, lumalalim na lumalalim. Hindi pala ganun kababaw lang. Hindi lang pala ganun kababaw ang gustong ipakita ng Diyos. Napakalalim nitong 7 feast. At sa gitna, at dito pa lamang sa Passover. Sa Passover pa lamang, dito pala sa Passover. Sa Passover pa lamang, punong-puno na ng pahayag ang Diyos. Sagot ni Wendell, naniniwala daw siya dahil yung angel nga doon nagpakita daw kay Maria nung buwan ng December. Actually, hindi siya walang event na buwan ng December, pero tutuloy natin. Sige. Dito muna tayo sa Pasko. Ang unawa nila ay Christ Mass. Ito raw yung Paskwa. O Pas. Tama mali? Tanong ko muna kayo. Tama mali? Nagte-take note ka, Bem? Tama mali? Pasko, di ba? Ano yan? Yung Passover. Mali. Kasi yung Christmas, si Kristo para sa RS. Kayo dyan sa bahay, pwede kayo sumagot, ha? Mga nakikinig. Tama ba na yung Christmas ay Pasko at Paskwa? Hindi naman. Hindi, magkaiba. Okay.
ilalagay ko yung tama at mali nito. Since ang unawa ng sanlibutan, December 25, ang Christmas para sa masa, tatlo ang sagot ko rito. December 25, yan ay mali. Sapagkat ang Paskwa ay yung Passover na binasa natin sa John 4, Passover. At yan ay nasa Leviticus 23 at yan ay buwan ng Nisan, Abib, first month. Yan ay buwan ng March, April. So yan yung tunay na tama ba na si Kristo ay para sa masa? Tama in the sense na si Kristo namatay siya para sa masa at muling nabuhay para sa masa. Pero ang unawa ng mali na tradisyon, December 25, yung batang ipinanganak. Walang kwenta pa yung batang ipinanganak unless and until hindi siya namatay at muling nabuhay. Yan yung essence niya. So yan ito. So may mali at may tama. Hindi masama na Christmas is for ito. Kung ang unawa natin, si Kristo para sa masa, namatay siya at muling nabuhay para sa masa. O dadagdagan pa natin. Binanggit ko ito kanina. Pag ikaw pala ay nag-share, yung Passover, kasama ang kasunod niyan, ang unleavened bread, anong ginagawa sa Passover lang? Pag kinatay, anong gagawin? Iniihaw at kinakain, pinaghahati-hatian. Kaalin sabay yung kasunod, yung tinapay na ito, bread. Pero ito talaga lamb o sheep. Sheep. Kakatayin. Itong literal na kain ng kordero at literal na kain ng tinapay, yung 7-day unleavened bread, ay nagtitipot larawan sa communion, nag-sharing ng Word of God. Doon lang nagkakaroon ng, maski mabusog ka ng husto ng tinapay at ng kordero, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mabubusog ka lang. Ang ipinapakita niyan, yung Passover lamb, nasaan yun ang salita ng Diyos? Yung kordero ay si Kristo. Kordero ng Diyos. Sa Katoliko may kata, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Paano mag-aalis yan? Kumain ka lang ng kumain, alis ng kasalanan mo. Ang nag-aalis ng kasalanan ay yung Word of God na kinakain mo at ipinapakain mo. Yan yung tunay na communion. Tinalakay ko rito yung communion na hostya, yung original na communion sa 2006, magtingin kayo ng tracks niyan. Itinitipot larawan lamang yung kordero at saka yung tinapay sa kay Kristo. Na itong si Kristo na nasaan yung salita. Ngayon, yung tinapay na nalaglag bumaba mula sa langit. So dito, Passover. Ano ang sagot? Tatanong ako. Ano ang tunay na meaning ng Paskwa? Isa-isa. Eve, Vesperas. Hating gabi. Bisperas. Ano pa? Nakalagpas. Ang meaning noon, kung Passover, mayroong anghel ng kamatayan na pag naglagay ka ng dugo sa amba ng bahay mo at bintana, ay lalagpasan ka ng kamatayan, may token. Basahin nyo yung message ni Brother Branham tungkol dyan, ang ganda. Pero ito ang gusto kong ipakita. Yung nalagpasan, lumagpas. Kasi pag ikaw ay lalagpasan, pakinggan nyo mabuti ito ha. Yung Passover, lumagpas. Ang sagot kagabi, di ba Eve? Yung evening from this susunod na oras ng, halimbawa, yung kalendaryo 24, 25, yan ang sinasabi na. Ang tawag dito sa selebrasyon ng mga Noche Buena. Maganda ito kung magagawa ninyo sa tahanan, pero dapat nakukuha nyo yung meaning. Eto, to 25. Alam nyo ba ang tunay na Passover? Yung Nisan 14, nabasa ko to kay Brother Jackson sa Contender. Pagdating ng Nisan 15,
Na-pass over ka na. Ito ay tinititipo na ito ay magiging full moon. Ito hindi pa, semi pa ito. May maliit pang ano yan. Ang full moon ay ito. Nagtitipot larawan na itong 14 ay nandun ka pa sa law. Ang may liwanag pa rito ay yung kautusan o yung buwan. Hindi pa kumpleto ang nakukuha niyang liwanag o 100% mula sa araw. Pero pagdating ng Nisan 15, ang liwanag na nakukuha ng buwan is 100% na. So it turns from, it pass over. So dagdag ito. It pass over from law to grace. Hindi yung law to grace lamang na alam ng Sabadista o ng mga nagtuturo ng tungkol sa mga ceremonial law. Ceremonious law. Ito na yung meaning ng Paskwa. So ako ay naninibago sa turo ng mga nakaraang taon pa habang itinuturo yung makalagpas. Bakit bisperas ang meaning? Sabi mo meaning. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Passover? Ang abot lang natin sa Passover, di lumagpas yung anghel ng kamatayan. While nakaligtas ka sa anghel ng kamatayan at hindi namatay mga Israelita, nakakuha ba sila ng buhay na walang hanggan kung hindi nila sana nakaalis sa law at hindi sila nakapasok sa grace? Sa tunay na grace, ha? I don't say na walang grace sa panahon ng law. At walang law sa panahon ng grace. What I mean, yung intent and purpose of the letter of the law, yun ang tunay na grace. Nasusundan nyo ako? Yung literal na katay kordero, may kaligtasan yun sa panahon nila. Pero nawawala o kapos na, kulang na ang kaligtasan doon sa panahon ng law, pag dumating na yung grace. Yan yung pinapakita, nakalagpas. So, yan, I hope, mamaya ko i-connecta yan sa ating buhay. Sa ating buhay. So, ibig sabihin, sa inyo pa lang ng mga nakikinig, ito na muna yung pakinabang. Paano ka nakalagpas sa isang bagay na patuloy ka dun sa tradisyon? Pero nagpapahayag na ang Diyos na katulad nito, lumalalim na, mas lumilinaw na, hindi mo pa rin siya pinagsisikapang alamin ng kompleto. Nandun ka pa rin sa old tradition, sa old religion. So, ibig sabihin, kailangan makalaya ka na riyan sa pagkakulong mo. Hindi ito dahil katoliko ka, ha? Kasi nakakarinig nito. Huwag mong sabihin na ikaw ay protestante or born again na. At huwag mong sabihin na ikaw ay end time na. The fact na hindi mo inaalam ng buo ito, kompleto, o pinag-aaralan, at higit sa lahat, ibinabahagi mo sa ibang tao, you are keeping mum and silent, tungkol sa bagay na ito, then hindi ka pa pala nakakatawid. Wala pa sa iyo ang tunay na Pasko. O ito, isisingit ko na. Ano yung sabing araw-araw ay nagiging Paskong lagi? Yan daw, tama yung kanta. Pero bakit ginagawa nila yung lumang tradition ng December 25? Paano magiging araw-araw ay magiging Paskong lagi? Tanong, kayo nang tatanungin ko. Okay, kapag nagsisita ng salita ng Diyos, inaaral mo sa salita ng Diyos. Yes, pag kinakatay mo si Kristo sa anyo ng salita, halimbawa sa loob ng pamilya, hindi lang araw ng linggo. Yung halimbawa ay may hukom class. Linggo. Paano magkakatay? Hukom. Pinapakinggan mo yung mga audio, video. Hindi ko sinasabing ang pakinggan nyo lang yung kay Brother Francis, ha? Pinakikinggan nyo yung kay Brother Branham, kay Jackson, maski sa mga denominasyon. Part yan ng pagkakatay. At dyan lang magkakaroon ng essence at meaning ng tama sa buhay natin. Ang araw-araw ay nagiging Paskong lagi. Nakaka-pass over ka. Nakakalagpas ka. Yung bagay na isinampol ng mga sinaunang utos ng Diyos sa Exodus 12 at sa Leviticus 23 ay ginanap ni Kristo yan. Ano ba yung talata? Buksan mo nga ulit. Sa John 6:4. John 6:6.
Buksan nyo nga. Yan. And this he said to prove him that for he himself knew what he would do. Nakita nyo? Tagalogin mo. At ito ang sinasabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Alam niya ang gagawin niya. Siya'y magpapakatay na kordero. Amen. So, ibig sabihin, yung buhay ni Kristo na ipinakatay niya, alam niya, gusto niya yan, kahit magdadaan siya sa hirap. Anong paghihirap na magiging kabahagi natin? Paghihirap yung laman natin naman, hindi tayo mamamatay na kagaya ni Kristo ha, paghihirap yung laman natin para magkaroon tayo ng tinatawag na lalabanan natin yung laman natin upang makatay natin si Kristo. Kita nyo? Nasusundan nyo ako? Paano mo makakatay si Kristo? Sa paraan ng pagsasaliksik, pagiging bereyan sa kanyang salita. Uulitin ko ha, hindi ko sinasabing ang pakinggan nyo lamang ay itong aming tinuturo sa Jesus Christ Rock of Revelation. Yung mga pinihahayag dito sa Progressive Revelation Ministry, sa Hukom Ministry. Kung hindi i-compare sa lahat ng mga ngaral, dead doon mo tunay na kinakatay si Kristo. Maraming iglesia kahit sa end time. Ang ginagawa sa end time, ginaganap nila ngayon, yung dito pa lang ha, sa tradition pa lang. May mga end time na ang ginagawa nila, parang denominasyon pa rin. Minsan monthly, minsan quarterly ang kanilang Passover. Pero ang nakasulat sa Bible, yearly lang, yung literal. On the same night, ang ebidensya. Yung iba naman, hindi na ginaganap, kasi symbolical lang daw yan. Paano mo gagawing symbolical yan? Hindi masama na gawin mo, dahil utos yan, na gawin mo yung literal. Pero wag kang matali sa literal para kailangan makuha mo yung spiritual and symbolical, sinisimbolize na implication nito. Okay? So, December 25. Maka-atras ako ng December 25. Ang original na pinagdiriwang sa Israel ay walang iba kundi ng December 25 ay ang Hanukkah. Tinalakay natin yan, parang nasa 10 yan. 10. Yan yung tinatawag na rededication. Paano yan napagsama? Sa history ng Hanukkah, naalala nyo si Macabeo, pamilya nila, mayroon sa panahon ng silent years, si Antiochus Epiphanes na apo ni Ptolemy, nakasa sa general ni Alexander the Great, ay isang paganong hari. At gusto niya salakayin ang Egypt. Ang Egypt nga ba? Gusto niya salakayin at gusto niyang dumadaan siya sa Israel, galing siya sa Syria, pababa, gusto niya mag-stay, gusto niyang gawing harem, gusto niya maghandog sa kanyang Diyos na si Zeus, Zeus, yung lugar mismo ng Israel. Ayaw nila sa templo, ayaw siyang pag-stayin doon. Kaya sa galit niya, nung siya'y manalo, ginawa niya, binaboy niya ang templo sa Jerusalem at ang ginawa niya, sinabit niya, ginawa niyang palamuti yung mga taenga, ari ng mga babae at lalaki doon sa templo. At doon niya ginagahasa mismo sa most holy place yung mga babae. Ginagamit niya yung mga baso. So, yung mga banal na gamit sa templo ng mga panghandog ng mga high priest, ang ginagawa niya, yun ang ginamit niya. So, sinalaula niya talaga yung templo. Hindi matiis yan ng mga Macabeo. Dapat tipo yan sa buhay natin. Huwag tayong pumayag na nasasalaula ang ating pamilya. Hindi ang loob ng sambayan natin. So, another talakay yan. Paano nasasalaula? Pag hindi mo nilagay ang salita ng Diyos, wala kayong gawain sa loob ng tahanan. Bawat gabi, yan ay pwedeng nasasalaula ang iyong sambayan. Tinitipo na yan. Sino si Antiochus Epiphanes the fourth?
siya ay Antikristo. Ano ang itsura ng Antikristo ngayon? O, nandiyan ngayon sa mga palabas. Nandiyan ngayon sa mga hawak-hawak yung cellphone. Sarili mo daw mismo ang Antikristo. Ikaw mismo ang nagiging Antikristo. So in short, nagtagumpay sila. At nang magtagumpay sila, napatay nila si Antiochus Epiphanes IV. Inihandog nila yung templo ulit. Inihandog nila at yan yung natapat ng tinatawag ng December 25. Yan ngayon yung ginamit na Christmas na i-connecta nila ngayon. Nalimutan nila na yan mismo ay Feast of Hanukkah. Ano ang nangyari ito sa Christmas? Na yan. Sa Jeremiah 10:1-4, basahin nyo na lang. Itong mga ginagawa ng mga pagano katulad ni Antiochus Epiphanes ay matagal ng practice. Sa panahon ng Babylonia, si Nimrod, uulitin ko lang to inasawa niya yung kanyang nanay. Ang tunay na asawa nito ay si Cush. Tatay ni Cush si Nimrod. Tatay ni Nimrod si Cush. Si Semiramis, nang nawala si Cush, inasawa ni Nimrod ang kanyang nanay. At nagkaroon sila ng anak, ang tawag ay Tammuz. Pinatay ito, di umano sa history, pinatay ito ni Shem. Pinagputol-putol niya at ikinalat para baka sakaling mag-resurrect daw, ay hindi na mabuo dahil magkakalayong lugar. Ikinalat niya sa buong Middle East yung katawan nito. Matanda na si Nimrod, si Melchizedek, ay si Shem. So nung mamatay, anong nangyari dito kay Semiramis? Umaasa siya sapagkat si Nimrod, ang pagkatanggap nila kay Nimrod ay para siyang Diyos. Napakamakapangyarihan niya. No, pati yung nanay niya humanga sa kanya, ang tingin niya, yung anak niya, Diyos. Yan yung Diyos Ama. At itong batang karga-karga niya, ay ito ang laging Diyos Anak. Diyan din galing ang Trinity. So, nasusundan nyo? So, sa madaling salita, itong si Semiramis, na tinawag na Queen of Heaven, siya ngayon, yung counterpart ni Mary. Kaya bakit Queen of Heaven? Never na naging Queen of Heaven si Kristo, si Mary. Kaya lumalabas parang asawa ng Diyos si Maria. Kung paano ito, si Nimrod, inasawa niya yung kanyang nanay. Dito naman, kay Mary, sa Queen of Heaven na si Mary, sa mga Katoliko, ang asawa niya, tingnan nyo mabuti, yung anak niya. Si Jesus Christ, kaya tingnan mo yung couple for Christ, Papa Jesus, and Mama Mary. Yan yung kinonekta nila ngayon na ginawa nila na pasukan na ngayon itong Israel's celebration of Hanukkah, Feast of Rededication, na idugtong ng paganismo ng Babylonian and Roman Empire. Dumaan siya, Babylon, anong kasunod? Greek, Macedonia, then Roman Empire. Na-connecta nila na yung celebration ng rededication of the temple or Feast of the Hanukkah, na-connecta nila dito sa paganistic belief regarding sa king. Na walang iba kundi si Nimrod na may anak na si Tammuz. Sino yung karga-karga ngayon na bata? Ni Mary, si Tammuz. Sino ang tatay? Yung Diyos. Anak niya mismo, kinikilala niya Diyos. Tingnan nyo mismo kay Mary, sa paniniwala ng marami, Trinitarian, Subordinationist, o halimbawa, kagaya ng Arians, sila Brother Eli, Diyos, anak si Kristo. Anak siya ni Maria. O, diba? Hindi nila napapansin, yan ay galing sa Babylonia na mother and son. Pero ang original, sabi niya, pag namatay, alam ko mabubuhay yung aking anak na si Nimrod.
Paano nabuhay? Tanong ko sa inyo. Sa pamamagitan ni Tamus. Sa pamamagitan ng naging anak nila. Sa resulta bunga ng incestuous relationship. Kung titingnan ninyo yung pagkaunawa nila kay Mary, ang tatay, ang Papa ay si Jesus. Anak niya, asawa niya. Sa mga couples for Christ. So I hope, yan ay makita ninyo. Dito sa bagay na pinukwento, sineshare ko pa lamang, kailangan kayo mismo ay makapass over, makalagpas kayo sa dating tradition na unawa. So, dapat ninyong i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay. Halimbawa, kagaya ngayon, darating ang Pasko ng sanlibutan, yung tinatawag na Pasko. Paano kayo makakalaya dyan? Makakalagpas, makakapass over. Uulitin ko, tulong to. Makinig, manood kayo ng mga video, audio, at kayo ay magsaliksik ng mga tracks. I-download ninyo. Kung kayo ay inimbitahan sa isang tahanan ng inyong kamag-anak, inaya kayo, get together tayo. Paano ka makakalaya o makakapass over? Huwag kang sumabay sa celebration nila. Hindi ko kayo binabawalan ng kumain. Kasi sa iba, totaling hindi sila pupunta. Minsan nga kahit sa patay na kamag-anak, hindi papasok sa simbahan ng Katoliko dahil sa demonyo raw yan. Kung sa Diyos ka naman, bakit ka matatakot sa demonyo? Kung demonyo yung loob ng simbahan ng Katoliko. O di ba? Kung sa Diyos ka. Ito ang tama. Babalansehin natin. Makinig kayo. Okay lang na makiget together ka. Pero wag mong aalisin sa puso mo at sa isip mo na i-share ang katulad nito. Kasi yan lang ang pagkakataon. Kasi doon lang, hindi naman pwedeng mag-share ka ng tungkol sa Christmas, panahon ng February. Hindi naman pwedeng mag-share ka ng Christmas, panahon ng mayroong kasalan. O, di ba? Pero magkakaugnay yan. May mensahe tayo, paano mo gagamitin ang kasalan? Ang patay, sa panahon patay. Pero dito muna tayo sa Pasko. Yung mga basic na mga dati na nating narinig para makalagpas ka, tunay na Pasko to, katayin mo na sila sa harapan ng iyong mga mahal sa buhay. I-share mo whatever na narinig mo doon sa mga mensahe. Share mo whatever na narinig. Nakikain ka lang, nakipagdiwang ka sa kagaya nila, naigdala-dala ka pang regalo. Ang regalo, binanggit ko kanina, anong regalo? Ano ang regalo? Paano ka magbibigay ng regalo? Binigyan ka. Halimbawa, binigyan ka ng regalo, nakabalot. Ay, mayroon, buti pumunta ka rito, in-invite ka. Binigyan ka niya. Yan ba hindi mo tatanggapin? Kaya may nagtanong, paano kung pera ang niregalo sa'yo? Hindi mo tatanggapin dahil Pasko? Dahil ayaw mo yung spirit ng Pasko? Tanggapin mo, pero wag mong tatanggapin na hindi ka rin magbigay ng regalo, kundi walang iba, kundi yung kaya nga sabi, i-download, para pag dinownload mo, i-share, meron akong tungkol sa Pasko. O yan o. Pakinggan mo to ha. I-share mo sa kanya. Pag pinakinggan niya, yun ang bayad sa pagtanggap mo. Nag-compromise ka ba? Hindi. Dahil yun lang ang pagkakataon. Ha? Dahil yun lang ang pagkakataon na magkita kayo. O. Ma-offend ba yung kamag-anak mo? Huwag mo sasabihin, di ako pupunta sa inyo. Kasi sa demonyo yung celebration yun ng Pasko. Ipokrito ka, hindi nga niya abot eh. Ang gawin mo, i-download, i-share mo sa kanya yung mga tracks, then, kumustahin mo siya kung nabasa na niya, then bahala ang Diyos na magpahayag sa kanya. Kung siya naman ay bukas, o di tayo, halimbawa, isang pamilya, dumalaw tayo, i-share natin. Hindi naman lahat ng pupuntahan natin sarado eh. Kung paano tayo, hindi naman din tayo sarado noon, dati nga sarado tayo, pero nung nahabag ang Diyos sa atin, may nag-share sa atin kahit kapraso, nakita natin yung liwanag, sumundan natin ang liwanag. Yan yung tama. Di ba? So I hope nakikita nyo. Uulitin ko, itong Christmas at maging yung All Saints Day, ano pa? Kung sabi pa kayo,
Yung tinatawag na Valentine's. New Year. O New Year. Halloween. Ayun, All Saints Day yan. Alam nyo ba na yan ay pwede nating gamitin na araw-araw ay magiging Paskong lagi? Katayin nyo si Kristo sa lahat ng pagkakataon. Katayin ninyo kung paano kinatay yung kordero ng Diyos sa araw ng Passover, nakalagpas sila. Ganon din sa atin. Huwag kayong mahiya. Halimbawa, kagaya nyo. Ilang beses kayong mag-share ng booklet sa inyong timeline? Ikinahihiya nyo ba na mag-share kayo? Ay, Christian pala siya. Kita nyo? Realidad yan, parang nahihiya kayo na isa pagsigawan na kayo ay Kristiyano. Pero sa pamamagitan ng pag-aalok nyo ng mga booklet, yung mga message natin, halimbawa relevant. Focus dito. Araw ng February, Valentine's Day. O di mag-share ka ng relevant doon sa timeline ng kaibigan mo, sa timeline ng kamag-anak mo. Kung hindi naman, i-ano mo siya, i-mention mo siya, itag mo siya. Yung booklet, araw-araw, share, tag mo. O ano, Bembem, ikinahihiya mo ba na malamang mayroon kayong mga ganyang activities tungkol sa Diyos? Dapat yan ang mas ipagmamalaki natin. At doon sa ganung paraan, nakalagpas ka. Yung parang hiyang-hiya ka na parang kang nahihiya ka malamang Kristiyano ka. Kung nahihiya pa kayong magbigkas, sa pamamagitan lang ng pagsishare, maski kayo nandyan sa bahay, itong bidyong ito, ay di magalit sa akin kung yung kamag-anak ninyo ay na-offend, basta't isinyer nyo lang, labanan yan. Iseshare nyo ba ito nabubuksan na to? Na hindi pala December 25 ang birthday ni Jesus Christ. Ang birthday niya ay dalawa. Uulitin ko ha, para malinaw. Dalawa ang birthday ni Jesus Christ. Katulad natin. Ang unang birthday ni Kristo ay fall. Yan yung Tishri. Yan yung September, October. Yan yung kapanganakan niya sa laman. Iniluwal siya ni Maria. Dito sa spring, iniluwal siya ng lupa. Ito yung resurrection. Sa buwan ng resurrection. Ito yung buwan ng March, April. So, dalawa ang birthday ni Kristo. Alin ang tunay? Parehong tunay, pero ito ay physical. Ito yung spiritual birth ni Kristo. Yung newborn, new birth. Firstborn among the creation. Tulad natin, yung pagkapanganak lang nanay ko sa akin ng December 25, birthday ko lang yan sa laman. Pag ako ay namatay at muli akong binuhay ng Diyos, yun ang tunay kong birthday. Gusto niyo bang maranasan yan? So yung buhay natin ngayon na minamahal natin, iniingatan natin ng katawan natin mula nang ipanganak tayo, hindi yan ang mahalaga. Ang ingatan natin, ang pahalagahan natin, yung paghahanda natin na ating kamatayan. At pag namatay tayo, ay muli tayong mabuhay. Pakibasa nyo nga ito. Hebrews 5:7. Gusto ko lang buksan nyo. Ito yung iyak ni Kristo. Yan yung iyak niya. Dapat daw ganyan tayo. Gaganapin lang ba natin ito yung mahal na araw yan? O dapat ngayon pa lamang? Si Kristo ay pinanganak para lang mamatay. Tingnan mo naman, oh. Sige. Who in the Tagalog, para mas nasa panahon. Nasya sa mga Araw na yun. Ang laban ay naghatlog ng mga kalalangit at mga daim na sumisigaw ng mga at lumuluha doon sa kamangyarihang nakapagligtas sa kaniya sa kamatayan at siya'y hinilig dahil sa kaniyang banal na takot. Banal na takot. Umiiyak siya. Umadalangin siya roon sa makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Punong-puno siya ng panalangin. Paano siya niligtas sa kamatayan? Ang sabi ng Muslim, tingnan mo paano namatay si Kristo. Hindi sila naniniwala na namatay si Kristo. Lalo nang hindi sila naniniwala na nabuhay maguli. Dahil hindi nga namatay. Dahil sa talatang yan, nasa Bible, umiiyak at siya'y naililigtas ng Diyos sa kamatayan. Pinakinggan. Nailigtas siya, papasukin mo na lang dito muna. Pasok muna kayo at
Pagkatapos, saka ko ibebentahan. Hindi. Para makinig sila. Na sinabi niya, dumadaing dun sa makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Hello, makinig. At siya ay pinakinggan. O, tingnan nyo na. Pinakinggan. So, hindi siya namatay. Anong ebidensya nyo ngayon? Tanong, survey. Paano naganap na iniligtas siya sa kamatayan? Ikaw ba yan? O, anong pangatlong araw ng buhay siya? Paano siya naligtas sa kamatayan? Hindi na glorified body siya. Nabuhay siyang muli at hindi na siya namatay kailanman. Iba yung pangako ng Diyos kay Kristo na mamamatay siya, na siya ay iligtas sa kamatayan. Paano ka maliligtas sa kamatayan? Kailangang mamatay ka muna at buhayin ka ng Diyos katulad ni Kristo. Glorified body. Ha? Pag ikaw ay namatay at binuhay ka ng Diyos katulad ni Kristo, ligtas ka na sa kamatayan. Pero for the time being, lahat ng tao ay mayroon pang kamatayan. So, ang dapat nating prayer, iligtas tayo sa kamatayan ng Diyos. At ito ay mayroon kang banal na takot. Kuha niyo na? So, sa may mga tanong, magtanong lang kayo at sasagutin na lang natin ng isa-isa. Maasa ako na magtatanong kayo. Huwag niyong anuhin sa puso niyo na wala lang kayong pakialam. Yung mga dinitalye ko rito, mga dati ko nang tinuro, at mga bagong tinuro ko ngayon, keep it in your heart at magtanong kayo. Okay, let us bow our head. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa iyong mensahe. Lalo na ngayong, O Lord, nakapasuhan ng unawa ng marami. Natali sila sa tradisyon na gawa ng tao, O Lord. Pero, Panginoon, habang binubuksan mo sa amin ang mga bagay nito, tulungan mo kami na managumpay sa ng aming pamilya, mga kapatiran, mahal sa buhay, O Lord, na kami ay makalagpas sa ganong tradisyon upang makita namin, Panginoon, ang iyong plano, Panginoon, na bakit mayroong Pasko? Bakit mayroong Pasko? Bakit, ano ang totoong meaning at application ng Christmas o ang Kristo para sa masa, O Lord? Tulungan mo kami na maging kabahagi kami ng paghahayag ng iyong mensahe sa apat na sulok na mundong ito, sa anumang paraan, O Lord. Ito man ay sa Facebook, ito man, Panginoon, ay sa physical na pagdayo namin at pakikisalamuha sa mga taong na aming nakakapanayam, O Lord. Salamat sa magang ito. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay, sa mga nandiyan sa bahay, pakishare nyo itong video ito, at kung may mga tanong sila, sagutin nyo. Kung hindi nyo masagot, then i-post nyo lang, i-comment nyo lang. God bless you all. God bless po sa lahat. Sa announcement, sa 24-25, mayroon tayong gawain. Mag-start pa rin tayo ng 10 o'clock. 10 o'clock ang start natin. Maaaring matapos ng 12 o'clock dahil maraming mag-share. 2 araw yan. So kung kayo ay nasaan mang lugar, pwede kayong manood, pwede kayong maki-join. Okay? Sige, God bless you all. God bless. God